Okay. So, Genesis. Exodus. Balik tayo sa Genesis. So, Exodus na po tayo. Chapter 23. Okay? Exodus chapter 23. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral by chapter and by verse. Ating pong sinasaliksik, no, ang salita ng Panginoon. So ngayon po tayo ay nasa chapter 23. Last Thursday, pinag-aralan po natin yung chapter 22. Ito na po yung mga succeeding law and commandments ng ating Panginoon after na ihayag ng ating Panginoon yung kanyang 10 commandments kay Moses in the Mount Sinai. Naroon sila ngayon in the wilderness out of Egypt. Sila ngayon ay nandoon sa Mount Sinai. Si Moses umakyat doon sa bundok at ibinigay sa kanya yung 10 commandments ng ating Panginoon and to the children of Israel. No? At in chapter 22, ito na yung mga succeeding commandments pa ng ating Panginoon. Na kung titingnan natin, ito ay nag-originate from the 10 commandments ng ating Panginoon. Kaya, inisa-isa natin, no, bawat commandments, pinag-aralan natin from commandment number 1 hanggang commandment number 10. Lubos natin maunawaan yung bawat commandments na ating Panginoon. Kaya yung mga sumunod na chapter, like chapter 22, ito na yung mga sumunod na commandments at mga specific na commandments na ito ng ating Panginoon. Na ang purpose, may tatlong purpose, no? Kaya bakit ibinigay ng ating Panginoon itong mga commandments na ito. Number 1 is for their peace and order. Peace and order. Kasi sa dami nila, milyon-milyon sila na naroon sa wilderness. So, kailangan may batas na susundin. No? Para may kaayusan. Kaya pag may lumabag sa batas, ay may kaparusahan. Kagaya rin sa ating panahon ngayon. Sa dami natin, bawat bansa, milyon-milyon, kailangan natin ng may batas na susundin. For peace and order, at di lamang yun, for our protection. No? Kaya ibinigay sa atin ng Panginoon yan. Para na din sa ating individual protection, ating rights, ating freedom, ating liberty, kaya may batas. And number 2, purpose ng ating Panginoon, kaya niya ibinigay ito sa kanyang bayang Israel, ay to train them, to purify them. Maging sila, obedience, be obedient. Kasi for 400 years sila ay naging slaves doon sa Egypt. Alam natin yung Egypt, a pagan nation, kaya exposed sila sa pagan culture, pagan gods, diba? At kung ano pang mga gawain nila doon. Okay? But then, si Moses, ginawang leader ng ating Panginoon para sa kanyang bayang Israel, ilabas ang kanyang bayang Israel out of bondage, out from Egypt. Kaya ngayon, ito na yung time for their purification, for their training, bago sila pumasok doon sa Promised Land. Okay? Para pagpasok nila doon sa Promised Land ay alam na nila ang kanilang gagawin. Okay? So number 2 is to train them. And number 3, purpose ng ating Panginoon is
to reveal Himself to them. That He is the Lord. Sorry, repeat back. He is the Lord. At siya lamang ang tunay at kaisa-isang Diyos. At wala na iba pa. That He is holy, He is pure, He is righteous. Siya ang tunay na Diyos. Pinatunayan niya ng ating Panginoon in the land of Egypt na remember yung 10 plagues, right? Diba? Pinatunayan niya ng ating Panginoon na siya lamang ang tunay at kaisa-isa at makapangyarihang Diyos. Yan. So, yun yung number 3, no? Purpose. To reveal Himself to them. That He is the Lord. Okay? So, chapter 23, as I mentioned last Thursday, ay makikita natin dito ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang title natin kanina, no, kung nabasa niyo yung post ko doon, chapter 23, Jesus Christ in the Old Testament. Jesus Christ in the Old Testament. And here, in chapter 23, makikita natin, so by verse, ay mga batas pa rin ng ating Panginoon. Yung pag tinignan natin in micro view. But, kung titingnan natin siya above, ay makikita natin ang Panginoon Hesus Kristo. Yan. Yan yung ating matutunan sa gabi na ito. Chapter 23. Simulan natin, chapter 23, verse number 1. Yan po yung meron po kayong mga Bibles dyan. Samahan niyo po kami. Yan. As we navigate verse by verse, chapter 23. At sa screen din naman, may naka-flash Tagalog ay English. So verse 1, ang sabi doon, you shall not circulate a false report. Do not put your hand with the wicked to be an unrighteous witness. Now, you shall not circulate a false report. Huwag kayo, sabi sa Tagalog, huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. So, kung titingnan natin sa 10 Commandments, I think, commandment number 9 siya, you shall not bear false witness against to your neighbor. Diba? Do not lie. You shall not circulate a false report. Huwag kayo magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Okay? So sa ating panahon ngayon, yung false witness or false report, kung hindi ako nagkakamali, tawag yan ay perjury. Diba? Perjury. Yan. Yung maling witness, false witness. Diba? Kung matatanda natin sa Senate hearing, kung nakakapanood kayo nung kamakailan, may mga Senate hearing at kapag nakita nila na hindi nagsasabi ng totoo yung kanilang iniimbestigahan, ay inilalagay nila sa contempt. Diba? Yan. Kapag hindi sila nagsasabi ng totoo, kino-contempt sila and then kinukulong sila doon, no? sa Senate. Yeah. So, gano'n, no? Perjury. Bearing a false witness. So, verse number 2, you shall not
follow a crowd to do evil, nor shall you testify in a dispute so as to turn aside after many to pervert justice. Huwag kayong makikiisa sa Tagalog. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katawan. Okay? At sa ating panahon ngayon, alam niyo yung kasabihan na sinasabi nila na yung mali, sabi nila, kapag ginawa mo na ginawa, ay nagiging tama. Yun yung sinasabi, yun yung kasabihan, hindi lang sa panahon ngayon, way back pa, yung history, na sinasabi nila, yung mali daw, kapag ginawa mo ng ginawa, ay nagiging tama na. So, mali, no? Dahil sa salita ng Panginoon, kung yun ay mali talaga yun. Okay? Kahit na, sabi dito, kahit na sila ay, yun yung kanilang ginagawa, karamihan, yung crowd, yun ang ginagawa nila, mali. So, sabi ng Bible, huwag kayong makikiisa. In other words, mga kapatid, huwag po tayong magsawa o manghinawa sa paggawa ng mabuti o ng tama. Hindi ko mo ginagawa nila ay mali, yung karamihan ay mali, ay ganoon na rin yung gagawin natin. Remember, ang salita ng Panginoon, He is pure, He is righteous, right? He is holy. At yun yung batas ng ating Panginoon. So, ang mali ay mali. Okay? Kaya, tayo bilang mga Christian, we need to stand, sa katotohanan. And then, verse number 3, you shall not show partiality to a poor man in his dispute. Huwag rin kayong kikiling o huwag rin yung kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang justice dapat ay pantay-pantay. Dapat fair judgment. Right? Anuman ang katatayuan ng isang tao, mahirap man or mayaman, dapat yung justice ay fair or fair judgment. Kaya nga yung ating batas, diba, yung kanyang sign ay yung statue may hawak siya na timbangan. Dapat balance yung timbangan at yung tao, yung statue ay may piring siya. Diba? May piring. Ibig sabihin, wala siyang dapat kinikilingan. Mayaman man siya o mahirap, dapat fair yung judgment. Okay? Verse 4. If you meet your enemy's ox or his donkey going astray, you shall surely bring it back to him again. Ito, nakakatuwa itong verse na ito. Tingnan niyo po maigi. Kung makita niyo, sabi sa Tagalog, kung makita niyo yung nakawala, ang baka o asno ng inyong kaaway, enemy, hulihin niyo ito at dalhin sa may-ari. Tingnan niyo po yan, nakakatuwa yung verse na yan. Ang hirap, no? Ang hirap gawin yan, di ba?
Kung titingnan nyo. Kasi, kung may kaaway kayo, di ba? At nakita nyo yung kanilang alaga na pakalat-kalat. So, ano gagawin natin? In reality, di ba? Ay, pababayaan ko na lang eh. Di ba? Kasi kaaway mo naman yung may-ari niya, di ba? Pero, ang tinuturo ng Bible, according to God's commandment, ay, sabi ng Panginoon, kahit kaaway niyo siya, nakita niyo yung kanilang mga alaga na kalat-kalat, hulihin at ibalik sa Kanya. Okay? Kaya, in the New Testament, in the New Covenant, through our Lord and Savior Jesus Christ, kaya para sa Kanya, ang sinasabi niya, the second greatest commandment ay love your neighbor as yourself. Diba? That is the second greatest commandment. Love your neighbor as yourself. Pag-ibig na. Ibig sabihin, pag-ibig na yung mamamayani sa atin. Yun na yung itinuturo sa atin. Pag-ibig. Okay? Kasi hindi mo magagawa yun ng walang pag-ibig. Diba? Kasi kaaway mo nga yun eh. Pero kung may pag-ibig, with Jesus Christ, by the Holy Spirit, magagawa natin. Okay? So verse 5, if you see the donkey of one who hates you lying under its burden, and you would refrain from helping it, you shall surely help him with it. So ganun pa rin, ano? Kapag nakita mo yung alaga ng iyong kaaway na nahihirapan yung kanyang alaga, ano? Dahil sa bigat ng kanyang dinadala, tulungan mo, ang sabi ng Panginoon. Either pagaanin mo yung kanyang daladala o painumin, pakainin, no? Tutulungan. Verse 6, you shall not pervert the judgment of your poor in his dispute. Huwag ninyong pagkakaita ng katarungan ang mahihirap. Okay, so kanina, nabasa natin about the poor. Sabi ng ating Panginoon, kung siya ay mahirap, kahit siya ay mahirap, kung siya ay nagkasala, so may pananagutan siya. Fair judgment. Kahit siya ay mayaman, kung siya ay may kasalanan, may pananagutan. Fair judgment. Regardless kung anong katatayuan sa buhay. But here, in verse number 6, ang sabi ng Panginoon, huwag na yung pagkakaitan ng katarungan ang mahirap. Why? Because kadalasan, o hindi naman palagi, okay? Pero kadalasan, sino ang nakakawawa? Sino nakakawawa? Yung mahihirap. Kasi wala silang kakayanan. Wala silang pera, wala silang ari-arian, wala silang kapangyarihan. Kaya madalas sila yung nakakawawa. And even in our present age, nakikita natin yan in our justice system. Okay? So hindi naman lahat, pero kadalasan niya na nakukulong yung mahihirap kahit wala silang kasalanan. Kasi wala silang kakayanan eh. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, huwag na yung pagkakaita ng katarungan ang mahihirap. Okay? And then verse number 7, keep yourself far from a false matter. Do not kill the innocent and righteous, for I will not justify the wicked. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Ganun pa rin, no? Do not bear false witness. Huwag kayong magbibintang ng
walang katotohanan. Okay? Huwag ninyong hahatulan ang kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Which, nakakalungkot, the sad reality na nangyayari sa ating lipunan ngayon ay nangyayari po yung ganyan. Right? Diba? May hirap nga, kagaya na sabi natin kanina. Sila yung nakakatulan kahit wala silang kasalanan. Although, ganun pa rin, no? Hindi naman natin nilalahat. Okay? But, nangyayari po talaga. Sad reality. At nasabi ng Panginoon, paparusahan ko ang sino man gagawa na gano'n. Same applies sa, for example, sa abortion, no? Right? Abortion. Yung pagpapalaglag ng mga sanggol, yung mga kalimitan niyan, yung mga unwanted pregnancy, unwanted baby. Right? Sabi ng Panginoon, huwag nyo hatulan ang kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Kasi wala namang kasalanan o wala namang kinalaman yung sanggol yung sa inyong ginawa. Diba? So wala silang kasalanan. Okay? Kaya, kung ayaw, hindi ipaampon. No? Huwag papatayin. Right? Kaya sabi ng Panginoon, paparusahan ko ang sino man gagawa ng sila yung mga innocent. Wala silang kasalanan. Verse 8, huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao. Totoo po yan. No? Sa katuwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Ganun pa rin mga kapatid. A sad reality nangyayari sa ating panahon ngayon. Yung batas, yung tuwid ay naliliko, yung liko ay natutuwid. Why? Because of suhol, bribery. Right? Diba? Yan. And then verse 9, also you shall not oppress a stranger, for you know the heart of a stranger, because you were strangers in the land of Egypt. Sabi ng Panginoon, huwag kayong maging malupit sa mga strangers, sa mga dayuhan. Kasi naranasan nyo ang maging isang dayuhan in the land of Egypt. Okay? Kaya, kung may maging magkaroon ng dayuhan sa inyo, ay huwag ninyo silang pagmalupitan. Huwag ninyo silang aapi, sabi natin Panginoon. Okay? Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Amen. No? Amen. Andito na po. Amen po. Amen. Okay, so tuloy po natin, ano? Ang bilis naman ang oras. 9:10 kagad. So, the law of Sabbath, verse 10. Yan, ito naman ay pumapatak sa ceremonial code or ceremonial law ng ating Panginoon. Remember, kapatid, in the Old Testament, they are under the law of God. Okay? At yung law ng ating Panginoon ay nahahati sa tatlo. Moral, ceremonial, and dietary. Dietary, patungkol sa mga pagkain, yung inaalaw ng ating Panginoon na pagkain at yung mga hindi rin inaalaw ng ating Panginoon pagkain. That is in the Old Testament. Moral, ceremonial, and dietary. So itong law of Sabbath, so pumapatak siya sa ceremonial law ng ating Panginoon. Yung kanina,
ay pumapatak siya sa moral, no? Moral principle na ating Panginoon. So, law of Sabbath, verse 10, ang sabi ng Panginoon, 6 years, you shall sow your land and gather in its produce. Yan. Ito ay kapag ka naroon na sila sa promised land. Ganito yung gagawin nila, sabi ng Panginoon. 6 na taon na you sow your land, gamitin niyo yung land. No? Taniman ninyo lahat. No? Sow your land and gather in its produce. But the 7th year, you shall let it rest and lie fallow, that the poor of your people may eat, and what they leave, the beasts of the field may eat. In like manner, you shall do with your vineyard and your olive grove. So ito ay ang commandment ng ating Panginoon for His nation Israel, in preparation kapag sila ay naroon na sa promised land. Sabi ng Panginoon, 6 years niyong gamitin yung lupain. Taniman ninyo, and then ani, tanim, you cultivate the land, and then ani for 6 years. Okay? And then on the 7th year, pagpapahingahin nyo. Ibig sabihin, wala kayong gagawin. Okay? Kung hindi nyo tataniman, at wala rin ani. Pahinga. Now, ang sabi ng Panginoon, syempre, kung lupa yan, kahit hindi nyo taniman, may kusang tumutubo. Right? Diba? May kusang tumutubo. Tutubo at mamumunga, ang sabi ng Panginoon, ay pabayaan ninyo sa inyong mga kapatid na may hirap. Okay? At saka doon sa mga sabi doon, mga beasts of the field, yung mga may ilap na hayop, yun ay magiging pagkain nila. So, 6 and 1. 6 and 1. Which, in a spoiler lang, in our future study, actually, ito yung na-break nila. Okay? Na naroon na sila sa land, hindi nila sinunod itong sinasabi ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung ikapitong taon na dapat pagpapahingahin nila yung lupa, hindi nila ginawa. Okay? Kaya, ang nangyari ay ang parusa sa kanila ng ating Panginoon, mapasok sila ng kanilang kaaway. Kaya, for 70 years, kasi, diba, 7 years yun, right? Diba? 7 years. So, nakasampung set sila ng 7. So, 10 times 7 is 70, right? So, hindi nila sinunod itong law ng ating Panginoon. Hindi nila pinagpahinga yung lupa, yung sa ikapitong taon niya, which is yung tinatawag na sabbatical year. Sabbatical year of the land na dapat supposed to be pagpapahinga nila yung lupa. Hindi nila ginawa. Kaya, 70 years, yun yung naging kaparusahan nila, napasok sila ng kanilang kaaway, at sila'y naging slave, or nakupkup sila at naging sila. Ayun niya. Captured in captivity for 70 years. Okay? So, spoiler lang yun. Dadaanan pa naman natin yun sa ating future study. At kasama doon si Prophet Daniel. Yan. Kung nabasa niyo yung kanyang prophecy in Daniel chapter 9, yung 70 years naging 70 weeks prophecy,
and so on. So, yun yun ay sa mga future study natin, no, regarding eschatology. So, napakaganda nun in the book of Daniel. So, ganun, So, hindi nila sumunod. Okay? Kaya, sila ay nakukom ng kanilang kaaway. So, dapat pagpapahingin nila on the 7th year. So, tuloy natin, Verse 12, 6 days you shall do your work, and on the 7th day you shall rest, that your ox and your donkey may rest, and the son of your female servant and the stranger may be refreshed. Yeah. So ito, for numerous times na natin napag-usapan about the Sabbath. Way back pa in the book of Genesis, and then here in the book of Exodus, nababanggit na natin niya about the Sabbath. Yan. Sabi ng Panginoon, 6 days kang magtatrabaho. And on the 7th day, ikaw ay mamamahinga. Right? You shall rest. Maging ang iyong mga alagang hayop, pagpapahingahin mo. And even your female servant and the stranger may be refreshed. Lahat pagpapahinga. Now, in the Old Testament, kapag binirate nila yung lunayan, ay may karampatang parusa. Okay? But now, here in the new covenant sa atin, ano ang aral na itinuturo sa atin ng Panginoon about dyan? Okay? Na isang araw ay maglaan tayo ng pahinga sa atin. O kailangan natin yan. Kailangan ng ating katawan. Okay? Isang araw na pahinga. Talagang magre-refresh ka, matutulog ka, wala kang gagawin. Mamamahinga ka talaga. Para yung body ay ma-regenerate, yung mga cells, yung strength, yung health, everything, ma-regenerate. Okay? So, yun yung time na, kasi, kapag ikaw ay natutulog, nagpapahinga, yun yung time na body mo na uli ma-refresh. Kaya, nag-set na ang ating Panginoon ng standard. Yung mga umaabuso sa katawan, ano nangyayari? Yung walang pahinga. Diba? Yung OT ng OT, overtime, kahit rest day, overtime, sagad. Tama, marami yung naiipon. Kasi overtime pay. Pero kapag sumingil ang katawan, diba, dahil walang pahinga, nagkasakit, na ospital, so doon na mapupunta yung pinag-ipunan. Diba? Kulang pa. See? Kaya doon natin makikita yung holiness ng salita ng ating Panginoon. Kapag sinunod natin ito, ay siguradong mapapabuti tayo. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, naglaan ng isang araw na pamamahinga. And then verse 13, and in all that I have said to you, be circumspect and make no mention of the name of the other gods, nor let it be heard from your mouth. So notice, palaging ipinapaalala, nire-remind ng ating Panginoon na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Commandment number 1 ng ating Panginoon, you shall have no other gods before me. Sabi ng Panginoon, di ba? Commandment number 2, you shall not make yourself an idol. Palaging nire-remind dyan ng ating Panginoon sa kanila, to His nation, Israel. Na sabi ng Panginoon, ako lamang
ako lamang ang Diyos na inyong sasambahin. Okay? And then in verse number 14, 3 times you shall keep a feast to me in the year. Ito naman yung mga feast na kailangan nilang i-celebrate every year. Pumapatak pa rin sa seremonya, law ng ating Panginoon para sa kanyang bayang Israel. 3 times you shall keep a feast to me in a year. Verse 15, you shall keep the feast of the unleavened bread. You shall eat unleavened bread 7 days, as I commanded you at the time appointed in the month of Abib. For in it you came out of Egypt. None shall appear before me empty. So number 1 feast, the feast of the unleavened bread. Yung tinapay na walang lebadura. Sabi ng Panginoon, you shall eat unleavened bread 7 days, as I commanded you. Unleavened. Kasi yung unleavened bread, yung walang pampaalsa, yun yung prescribed ng ating Panginoon in their celebration or feast. No? Kasi yung leaven, alam natin yan, yun yung nagpapaalsa, no? Or yung yeast na tinatawag sa tinapay. At yung yeast kasi, or leaven, sa Bible, ay nagsisimbolo ng sin. It's a symbol of sin, yung leaven, pampaalsa. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, during this feast, during their celebration na ito, ay 7 days silang kakain ng unleavened. Tinapay na walang lebadura. And then in verse 16, and the feast of harvest, the first fruit of your labor, which you have sown in the field, and the feast of a gathering at the end of the year, when you have gathered in the fruit of your labors from the field. 3 times in the year all your males shall appear before the Lord your God. You shall not offer the blood of my sacrifice with leavened bread, nor shall the fat of my sacrifice remain until morning. Now dito ay 3 feast pa lang yung binabanggit. But later on, sa mga susunod na chapters, makukumpleto na yung 7 feast na Israel. Na ito yung prescribed ng ating Panginoon na gagawin ng kanyang bayan Israel every year. Ayan. So yung aking mga kasama ay sa ulo na nila yan. I hope. No? Number 1, di ba, yung Passover. At na-introduce yan way back in the book of Exodus chapter 12. Right, di ba? The Passover. And then number 2, the feast of the unleavened bread. Number 3, the feast of the first fruit. Ito yun, yung kanina. The feast of harvest in verse 16. The feast of the first fruit. Yung unang ani. Right? And then, number 4, the feast of weeks or the Pentecost. Number 5, the Feast of Trumpets. Number 6, the Day of Atonement. And lastly, number 7 is the Feast of Tabernacles, or Sukkot in Hebrew. Ito yun, yung binabanggit dito. The Feast of Ingathering. Sineselebrate na yan at the end of the year. Normally,
para September, no? Nagaganap sa kanila yan. Feast of Tabernacles. So later on, makukumpleto dito. 3 pa lang yung binabanggit. Okay? At dito pa lang ay makikita na natin si Jesus Christ in the Feast of the Unleavened Bread. Dahil yung Feast of Unleavened Bread sa kanila ay law, pero ang sinisimbolize nun ay yung sinless life ni Jesus Christ, the unleavened bread. The sinless life of Jesus Christ. And then yung Feast of Harvest, yung pangalawang feast na sinasabi natin Panginoon, or the Feast of the First Fruit. Okay? Si Jesus din yun ang nagsisimbolize, no? The first fruit. Dahil si Jesus Christ yung kauna-unahan, no? First, kaya nga first fruit, na siya yung namatay at inilibing at nabuhay muli at hindi na namatay. Okay? Yeah. First fruit, so ganun din po yung mangyayari sa atin, mga kapatid. Because we have now Jesus Christ as our Lord and Savior, our Master. Kahit, ang sabi ng Bible in the book of John, even though tayo ay mamatay, ang ating physical body, and yet we shall live. Yung katawan lang yung ating, actually, yung katawan lang yung mamamatay sa atin. Pero, yung tayo mismo ay mabubuhay or buhay, no? Buhay sa presensya ng ating Panginoon. So first fruit, so ganun din po yung mangyayari sa atin. And then lastly, yung Feast of Ingathering or Feast of Tabernacles, na si Jesus Christ yung ating tabernacles. Okay? Yung nagsisimbolize. Then verse 19, the feast of the first fruit of your land you shall bring into the house of the Lord your God, and you shall not boil a young goat in its mother's milk. Yan. Ang bilis naman ng oras, mag na 9:30 na agad. Or 9:30 na pala. Sige, medyo bilisan na lang natin. So verse 20, behold, I sent an angel before you. Ito, maganda itong tagpo na ito, mga kapatid. Verse 20, up to the last verse. So pasadahan natin. Makita natin dito about Jesus Christ. Verse 20, behold, I sent an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared. So God is talking about the promised land. Yung pinirepair na place ng ating Panginoon para sa kanyang bayan. Verse 21, beware of him and obey his voice. Do not provoke him, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. Sabi ng Panginoon, I will send you an angel na gagabay sa inyo on your journey papunta doon sa promised land. At ang sabi ng ating Panginoon, obey his voice. Okay, yung binabanggit na angel na ito ay hindi ito yung angel na nilikha ng ating Panginoon. So itong angel na ito ay binabanggit na ating Panginoon is si Jesus Christ, about Jesus Christ. Okay? Kasi, why? Because in the Old Testament, mayroon tayong tinatawag na theophany. Theophany. Okay? Ito yung tinatawag na pre-incarnate appearance of Jesus Christ in the Old
Testament. Theophany. Okay? Remember, si Jesus Christ, He is God. He is the Lord. He is the same yesterday, today, and forever. Okay? So, itong angel na ito na binabanggit dito sa Bible, ito yung ating Panginoon Hesus Kristo. Kagaya rin nung na-encounter nila Abraham way back in the book of Genesis, di ba? Yung sabi doon, may bumisita ang angel na nagsabi sa kanila kay Sarah na, Sarah, ikaw ay next year, ikaw ay manganganak na. Diba? So, angel din yun, binabanggit, pero but it is the Lord Jesus Christ. Same din yung na-encounter ni Jacob sa book of Genesis din. Yung, remember, yung ni-wrestle ni Jacob, right? Diba? Na sabi no, ni Jacob, hindi kita pakawalan hanggat hindi mo ko pinagpapala. Kaya, pinagpala siya, ang ating Panginoon, from Jacob, ginawa yung kanyang pangalan na Israel. Or meaning, governed by God. From Jacob to Israel. And then, isa pang tagpo in the book of Joshua. Hindi ako nagkakamali in Joshua chapter 5. Habang tinitingnan ni Joshua, yung Jericho, kanilang sasakupin, ay na-encounter niya doon si Jesus Christ. Na sabi doon, sabi ni Joshua, are you for us or are you against us? But ang sabi ng Panginoon, I am the Lord of hosts. Kaya, from that moment, nang narinig ni Joshua yung mga salita na yun, ay alam na kagad niya, Panginoon ang kausap niya. Kaya siya ay nag-bow down. Right? So, yun yung mga tinatawag natin na theophanies. Appearance ng ating Panginoon na na-encounter ng mga characters dito in the Old Testament. That is the pre-incarnate appearance of Jesus Christ in the Old Testament. Okay? So, same here na binabanggit na angel ng ating Panginoon na kanilang magiging guide as they go on in their journey to the Promised Land. Okay? At sabi ng Panginoon, tuloy natin verse 22, if you indeed obey His voice and do all that I speak, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. For my angel will go before you and bring you in to the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. Ito yung mga kalaban nila doon na naroroon sa land of Canaan na kanilang sasakupin. You shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do according to their works. But you shall utterly overthrow them and completely break down their sacred pillars. So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. I will send my fear before you. I will cause confusion among all the people to whom you come. And I will make your enemies turn their backs to you. And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivites, the Canaanites, and the Hittites from before you. I will not drive them out from before you in 1 year, lest the land become desolate and the beasts of the field become too numerous for you. Little by little,
I will drive them out from before you until you have increased and you inherit the land. And I will set your bounds from the Red Sea to the sea or the Mediterranean Sea, Philistia, and from the desert to the river, that is the Euphrates River. For I will deliver the inhabitants of the land in your hand, and you shall drive them out before you. You shall make no covenant with them, nor with their gods. They shall not dwell in your land, lest they make you sin against me. For if you serve their gods, it will surely be a snare to you. In which, ganun nga po yung nangyari. Okay? So, binasa ko na ng buo. Isa-summarize na lang natin yung binasa natin. Sabi doon lang ating Panginoon, sundin nyo, no, yung aking mga ipinag-uutos. Blessing, no? Blessing. Binabanggit dito ng ating Panginoon. Blessing para sa kanyang Israel, bayang Israel. Kung susundin ng kanyang bayan yung kanyang mga utos. Okay? At itong mga sinasabi nito ng ating Panginoon ay uulitin-ulit ni Moses in the book of Deuteronomy, the blessing and the cursing. Uulitin. Bago sila pumasok, papasok na sila sa promised land. In the book of Deuteronomy. Uulitin ulit lahat ito ni Moses. The blessing and the cursing. Ganito rin. Ang sabi ng Panginoon, kung susundin nyo lahat ng mga commandments ko, sabi ng Panginoon, yung inyong land ay magiging fertile. At yung inyong mga ani ay madami. Kasi fertile yung land. At ang sabi doon, yung inyong mga kababaihan ay magiging healthy sila. Walang mababaog sa inyong mga kababaihan. Ibig sabihin, lahat yun, mga nganak. So, dadami sila. No? Walang bahog. At, sabi doon, ilalayo ko kayo sa sickness and disease. Puprotektahan ko kayo sa inyong mga kaaway. So, that is the blessing ng ating Panginoon kung susunod sila sa batas ng ating Panginoon. Kung hindi sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Which is sadly, ganun po yung nangyari. Ano? And on the other side, yung cursing, sabi ng ating Panginoon, kung kayo ilalabag sa aking kautusan, sasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, yung inyong land ay magiging desolate. Right? Yung inyong mga kababaihan ay mababao. At yung aking protection mawawala sa inyo, kaya mapapasok kayo ng inyong away. So, ganon, the blessing and the cursing. Yun yung paalala sa kanila ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, habang papunta sila doon, little by little, I will drive them out before you until you have increased and you inherit the land. At sinet ng ating Panginoon yung boundaries. Kung titingnan natin ito sa map, napakalaki ng boundaries na ito. Dahil ngayon, makikita natin yung map ng Israel, ang liit lang. Diba? Kung titingnan natin yung map, ang liit lang. Pero actually, yung binigay sa kanila na coverage para sa kanyang bayang Israel ay napakalaki. So, kung itetrace natin ito, yung mga boundaries na ito. So, you shall make no covenant with them nor with their gods. They shall not dwell in your land, lest they make you sin against me. For if you serve their gods, it will surely be a snare.
Okay? So, itong sinasabi ng ating Panginoon na ito, in this time, for His nation Israel, so masasalamin natin dito yung ating buhay Kristiyano. Ganun pa rin. May blessing and may cursing. Right? Now, tayo, kung susunod tayo sa salita ng ating Panginoon, susunod tayo sa kanyang kalooban, in His righteousness, in His way, in His will, there's blessing. Right? But, kung tayo ay lalabag sa kanyang kalooban, doon tayo napapahamak. Okay? Kung gagawin natin yung mga bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon, may kapahamakan. The blessing and the curse. Same applies sa ating buhay Kristiyano today. At yung mga sabi dito, yung mga Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, Jebusites, ito yung mga giants in their time doon sa land of Canaan na kakalabanin ng kanyang bayan Israel. Na masasalamin sa ating buhay na yon, itong mga Hivites na ito naman yung mga giants sa ating buhay. Okay? Ito naman yung mga giants sa ating mga buhay na ating binabattle every day in our Christian life. Diba? Ano ba yung mga giants sa ating mga buhay? Marami. Iba't iba yung ating sitwasyon sa buhay. Mayroong fear, anxiety, right? Worry, depression, character, personality, ano pa? Idolatry, or ikaw mismo. So, ito yung mga giants sa ating mga buhay. Ito yung mga Hivites, ito yung mga Jebusites sa ating mga buhay na kinakalaban natin. Every day. Ano sabi ng Panginoon? May victory kung tayo ay susunod sa kanyang angel. That is Jesus Christ. Right? So kung ang Panginoon na natin ngayon, si Jesus Christ, is our Lord, is our Master, susundin natin siya. Ang sabi ng ating Panginoon, pangako ng ating Panginoon, I will send my fear before you. I will cause confusion among all the people whom you come, and will make all your enemies turn their backs. In other words, victory. Victory yung ipinapangako ng ating Panginoon kung susunod tayo sa Kanya. Kung susunod tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. There is victory. Ano man yung battle natin every day, mga kapatid, there is victory. Amen po? There is victory, mga kapatid. Dahil hindi tayo iniligtas ng ating Panginoon para maging talunan. Okay? Victory. But, ang sabi dito ng ating Panginoon, iniligtas tayo ng ating Panginoon, kagaya nila, little by little, I will drive them out from before you until you have increased and you inherit the land. So, hindi nila agad-agad na maida-drive out all the giants in their life. Little by little. So, ganun din tayo mga kapatid. Ililigtas tayo ng ating Panginoon. Tinanggap natin si Jesus Christ. We have now the Holy Spirit in our life. Hindi tayo instantly naging perfect. Right? Diba? Hindi tayo instantly naging perfect. But little by little, tayo ay hinuhubog ng ating Panginoon.
Tayo ay minomold ng ating Panginoon. Yung ating character, yung ating personality, yung ating pag-uugali, yung ating pamumuhay, yung ating pagkilos, everything. Hanggang sa perfection. So, little by little. Kaya, ang ganda ng awit na sabi nun, binabago niya ako araw-araw. That is true, no? Everyday experience sa ating Panginoon, binabago niya tayo araw-araw. Little by little. So, all the giants, yung mga struggle natin, yung mga battle natin everyday, mga kapatid, nandiyan yan. For our maturity, spiritual development, kaya yun narito yan. Pero huwag po tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Dahil dito, malinaw sa salita nating Panginoon, kung tayo susunod sa Kanya, there is victory. At the end of the day, tagumpay pa rin tayo. Okay? At yun yung napakagandang experience in that day na napagtagumpayan mo. Another experience. Kaya nga, tinawag na experience. Iba't iba. Kada araw. Diba? At napagtagumpayan natin yun. At yun yung nagdadagdag sa ating maturity at spiritual development. Kaya tayo, yung ating faith ay patuloy na nag-grow, at tumitibay. Okay? Kaya sa ating everyday battle, ay kung kasama natin ang ating Panginoon, mapapagtagumpayan